Ka-Express, grabe ang sakripisyong ginawa ni Kai Sotto habang naghahanda ang Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup qualifiers laban sa Guam. Napagdesisyonan ng 7-3 Center na huwag munang sumali sa lineup. Ayon sa mga ulat, patuloy pa rin ang kanyang rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury na kanyang nakuha nitong January at kailangan niyang tiyakin na tuloy-tuloy ang recovery para sa mas malaking pangarap ang makapasok sa NBA. Para sa maraming Pinoy fans, masakit na makita ang Gilas maglaro ng walang Kai Sotto, lalo na't siya ang isa sa mga mukha ng bagong henerasyon ng Philippine basketball. Pero sa mas malalim na perspektibo, malinaw na matalino at responsable ang desisyong ito. Ang ACL injury ay hindi biro. Isang maling hakbang lang at pwedeng masira ang buong karera. Kaya sa halip na ipilit ang katawan, pinili ni Kai ang magpakatotoo, magpagaling muna para sa mas matagal na serbisyo sa bansa sa hinaharap. Maging ang Gilas coaching staff ay nauunawaan ang sitwasyon. Alam nilang si Kai ay hindi lang player. Siya ay isang project ng buong bansa. Sa ngayon, habang sina Junmar Fajardo at AJ Edo ang nangunguna sa frontcourt laban sa Guam, nananatiling inspirasyon si Kai sa sidelines. Posibleng sumama pa rin siya sa pool bilang moral support o training presence, pero hindi siya isasabak sa actual game. Ang desisyong ito ay isang paalala kung gaano kahirap ang balancing act ng isang atleta na may parehong pambansang tungkulin at personal na pangarap. Sa mata ng ilan, baka mukhang hindi loyal, pero sa mata ng mga tunay na atleta, ito ay strategic sacrifice. Sa panahon ngayon, kung saan bihira ang pagkakataon para sa isang Pinoy na makapasok sa NBA ecosystem, kailangang maging maingat, matalino at disiplinado si Kai sa bawat hakbang. Ngayon, marami ang nagtatanong, kailan siya muling maglalaro para sa Gilas? Well, walang eksaktong sagot, pero isang bagay ang tiyak. Hindi ito pamamaalam, ito ay paghahanda. Ang bawat araw ng rehab, bawat workout at bawat sakripisyo ay hakbang patungo sa mas malakas na pagbabalik. At kapag dumating na ang araw na muling makita natin si Kai sa national jersey, hindi lang siya basta Gilas player, kundi simbolo ng Pinoy dream na tumangging sumuko. Mula sakripisyo patungo sa pangarap, mula Gilas hanggang NBA, si Kai pa rin ang kwento ng pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Grabe ang kwento ni Kai sa kasalukuyang Gilas setup. Habang naghahanda ang team para sa FIBA World Cup qualifiers laban sa Guam, isa sa pinakamalaking pangalan ng Gilas ay hindi makakalaro. Si Kai ang 7-3 center at simbolo ng bagong henerasyon ng Philippine basketball ay napilitang gumawa ng desisyong hindi madali para sa isang atleta. Ang i-prioritize muna ang kanyang personal na karera at recovery para sa NBA sa halip na sumabak sa laro sa national team. Ayon sa mga ulat, patuloy pa rin ang kanyang rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury na nakuha niya nitong January. Ang injury na ito ay hindi biro. Isa lang maling galaw at pwede nitong makompromiso ang buong karera ni Kai, lalo na ang pangarap niya makapasok sa NBA. At dahil dito, pinili niyang huwag munang sumama sa lineup ng Gilas laban sa Guam at tutukan ang pagpapalakas ng kanyang katawan at pagbabalik sa full form. Ang desisyong ito ay malinaw na may long-term vision, isang halimbawa ng maturity at strategic thinking sa murang edad. Sa pananaw ng mga Pinoy fans, nakakalungkot man, malinaw naman na responsable ang hakbang ni Kai. Bilang isang pambansang atleta, alam niyang may obligasyon siya sa bansa, pero alam din niya ang personal growth at global opportunities ay may hangganan sa oras at kondisyon ng katawan. At sa mga ganitong pagkakataon, kailangan ang balanse. Hindi pwedeng ipilit ang katawan sa peligro, lalo na kung nasa high-stakes international path tulad ng NBA. At maging ang Gilas coaching staff ay lubos na nakakaunawa sa sitwasyon. Si Kai ay hindi lang player, isa siyang simbolo at project ng pambansang basketball. Sa kabila ng kanyang absence, ang team ay nagtutulay sa qualifiers na may iba pang big men, katulad ni Junmar Fajardo at AJ Edo, upang punan ang gap sa frontcourt. Pero kahit hindi siya makalaro, nananatili si Kai sa puso ng Gilas at inspirasyon ng mga kasamahan niya dahil ipinakita niya na ang tunay na dedikasyon ay hindi laging nakikita sa court, minsan nasa mga hakbang sa likod ng camera, sa rehab at sa training sessions.
Ang desisyon ni Kai ay higit pa sa isang simpleng pagliban sa laro. Isa itong leksyon sa lahat ng atleta at mga fans. Ang long-term vision ay dapat iuna kesa instant gratification. Sa murang edad, pinili niyang i-prioritize ang kanyang pangarap na NBA at ang pangmatagalang karera kesa panandaliang glory ng gilas. Ang maturity na ito ay hindi basta-bastang nakikita sa mga batang atleta. At habang abala ang bansa sa qualifiers, patuloy na iniingatan ni Kai ang kanyang health. Ang bawat araw ng rehabilitasyon at training ay hakbang patungo sa mas malakas na pagbabalik. Kapag dumating na ang oras na muli siyang makabalik sa gilas, hindi lang siya basta player sa ating national team, siya ay magiging simbolo ng sakripisyo, disiplina at pangarap ng bawat Pinoy na may bitbit na ambisyon sa global basketball stage. Mula sakripisyo hanggang pangarap, si Kai Sotto ang kwento ng puso, determinasyon at pag-asa ng Pinoy basketball. At habang naghahanda para sa FIBA World Cup qualifiers, ramdam ng gilas at ng mga fans ang malaking puwang na iniwan ni Kai sa lineup. Isa siya sa pinaka-importanteng peraso ng frontcourt at ang kanyang height, versatility at skill set ay nagbibigay ng unique advantage sa team. Pero sa halip na pilitin ang sarili sa laban kontra Guam, pinili ni Kai ang long-term strategy, ang tuloy-tuloy na rehabilitasyon at pagsunod sa roadmap patungo sa NBA. Ang ganitong klase ng sakripisyo ay nagpapakita ng maturity na bihira sa mga kabataang atleta, lalo na sa kanyang edad. At para sa coaching staff ng Gilas, malinaw na hindi basta-basta ang pagkawala ni Kai. Nagdulot ito ng tactical adjustment sa rotation, lalo na sa loob ng paint, at nagbigay ng pagkakataon sa ibang big men na ipakita ang kanilang kakayahan. Sina Junmar Fajardo, AJ Edo at iba pang frontcourt players ay kailangang mag-step up. At habang lumalaban sila, ramdam pa rin ang presensya ni Kai bilang inspirasyon. Sa isang banda, ang team ay patuloy na umaasa sa kanyang pagbabalik. Pero sa kabilang banda, ito rin ay nagtuturo sa mga kasamahan niya ng resilience at adaptability, mga katangiang kailangan ng international competition. Pero ang sakripisyong ito ni Kai ay hindi lamang tungkol sa gilas. Ito rin ay may malalim na epekto sa pambansang basketball ecosystem sa pamamagitan ng pagpapakita na handa na siyang ipagpaliban ang instant glory para sa mas malaking pangarap. Nagiging halimbawa siya sa lahat ng kabataang Pinoy athletes na may ambisyon sa NBA o iba pang global league. Ang mensahe niya, hindi sapat na may talento ka, kailangan mo ring planuhin ang bawat hakbang, pangalagaan ang katawan at unahin ang long-term vision. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.